Halina't samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure dito sa Zambales, na kung saan kasama ko na naman ang aking mga katrabaho na mamayabas dito sa gitna ng Parang at syempre magbanana sa karagatan ng Zambales na napakaganda. Ayan, makikita nyo, napakaganda talaga ng karagatan ng Zambales. Hindi siya white sand pero talagang napakalinaw ng tubig. Tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay kasama ang aking mga kaibigan at mga katropa at mga katrabaho. Tara na guys! At dito nga pala kami nagkita-kita sa may Petron, sa may MacArthur Highway, dahil dito naman talaga ang umpisa ng kapag magno-north kayo o magra-ride kayo papuntang north, dito mag-uumpisa sa may monumento dito sa may MacArthur Highway. Shoutout nga pala sa mga makakasama ko ulit dito na mga katrabaho ko, at may mga kasama ditong bago at sikat. Ayan, si Reven TV, si Joy TV, si Bayabas TV, at syempre si Kamoto Vlog. Yan, nandiyan si Kamoto Vlog. At ito nga pala si boss making namin. At ito nga pala yung dadaanan namin, yung pupuntahan namin sa may Kabanggan na Zambales nga pala kami pupunta. At aabutin nga dito, yung estimated time ni Google is 4 hours na biyahe. Nakaalis nga pala kami dito sa may monumento ng siguro almost 10 na rin, dahil may nagka-problema sa amin na motor yung kasama namin kay boss making. Yung motor ni boss making is nagkaroon ng problema yung sa may susian niya ng yung pinaka-gasolinahan niya, yung pinaka-takip ng gasolinahan niya ay nagkaroon ng problema, nag-stack up. Kaya pina-check niya muna at pinabaklas niya muna doon sa may 10th Avenue, sa may pagawaan talaga ng mga motor. Kaya talagang medyo ginabi kami. Siguro mga 2 oras din ginawa yung motor niya, kasi alas 7 pa lang is nandyan na kami sa monumento. Pero nakaalis kami ng alas 10 o mag-aalas 10 na ng gabi. At nandito na nga pala kami sa may mismong tutuluyan naming bahay dito sa Kabanggan, Zambales, sa Sitio Dimaporac, sa may Kabanggan na Zambales. Malapit ito sa Dapya. Kung isi-search nyo dito ay Dapya, ay makikita nyo na yung Sitio Dimaporac na to, yung barangay Sitio o Sitio Dimaporac. Basta makikita nyo na yan kapag sinearch nyo sa Google, is makikita nyo na yung Sitio Dimaporac na yan, at yung Dapya River. Yun din ang pupuntahan namin isa sa mga pupuntahan pala namin na lugar, yung Dapya na yan. Diyan na kami mag-uubos talaga ng oras. Pero ngayon, ang gagawin muna namin, ang plano namin, ipupunta muna kami sa dagat. Yun kasi ang plano namin, na unahin namin ang magpunta sa dagat bago yung sa ilog, dahil mas malapit lang dito sa ini-stayan namin na lugar yung ilog, yung Dapya. At naglakad-lakad nga pala kami muna dito habang nagkakape kami, dahil malapit lang naman talaga ang ilog dito sa lulugaran ng yung pinag-i-stayan namin na bahay, ay malapit lang dito. At may nakita kaming bayabas. Ayan, inakyat na nga namin yan at kumuha kami ng bunga. Parang nakakatuwa lang talaga na ganitong parang napakasarap balikan na yung kabataan, na naiisip mo yung kabataan mo na dumaan ka sa ganitong sitwasyon, yung tanging bayabas lang yung pumapawi sa gutom ninyo, o yung nakakapawi sa gutom ninyo is pag napadaan kayo sa bayabasan, ay talagang aakyatin nyo yung mga bayabas na nadadaanan nyo. Naranasan nyo rin ba yung guys, yung ganong sitwasyon, yung tipong gutom na kayo, galing kayo ng school, pag napadaan kayo sa bayabasan, talagang hindi nyo palalagpasin yung pagkakataon na talagang umakyat kayo at magunahan pa sa mga bunga. Napakasarap, di ba, balikan? At ito nga po, lumarga na kami pupunta dun sa may dagat. Malapit lang naman dito ang dagat, siguro mga 10 to 15 minutes lang nasa dagat ka na, dahil itong buong Zambales ay talagang nasa gilid lang ito ng karagatan. Yung Zambales nga pala guys ay nakaharap sa West Philippine Sea. Yung karagatan na yung mga mangingisda natin ay namumuhay para mangisda. At yun nga, marami nga pumipigil sa kanila para mangisda, yung mga Chino. Yun ang pinaka problema at malaking issue ng bansa natin ngayon, na kailangan siyempre solusyonan kaagad, kasi balang araw baka dumating ang taggutom, wala na tayong makuhang pagkain, dahil sinakop na lahat ng mga Chinese o mga fishing vessel ng mga Chinese. Sila na ang mamuhay dyan o makinabang sa buong West Philippine Sea, dahil napabayaan natin, hindi natin na ipaglaban. At nandito na nga pala kami kay
ate. Yan, nakiparking lang kami dito guys at nagbigay lang kami ng pamparking kay ate, pero walang bayad yan, hindi kami nagbayad yan sa dagat na yan, walang bayad. Yung tanging binayaran lang namin dyan ay yung pag-arkila ng banana boat. Siguro ang estimate namin dyan is 1-2 yung binayaran namin sa aming lahat. Nakailang ikot din kami dyan, siguro mga 13 kami dyan, at dalawang beses na round o 2 rounds ang ginawa namin. Unang batch sila muna ang pinauna namin, siguro mga 7 o 8 muna yung una na pinag-ride namin sa bangka. At ang ikot niya na itatagal ng mga 20 hanggang 30 minutes. Paikot-ikot kayo dyan hanggang sa magsawa kayo. At iikot kayo doon sa may medyo malalim na parte ng dagat, kaya nakakatakot. At ang nangyari nga sa amin dyan, nung pangalawang round, kami na namatayan pa kami sa gitna ng laot. At ang ginawa namin, in-enjoy na lang namin yung pagpatay nung at na-rescue naman kami kasi namatayan talaga o naubusan ata ng gasolina si kuya, yung bangka ni kuya, kaya in-enjoy na lang muna namin dun na nasa gitna kami ng karagatan. At nakakatuwa dahil kitang-kita mo yung ilalim kahit napakalalim ng dagat, at in-enjoy namin yun. Tumalon-talon kami kasi may life vest naman kami, hindi naman delikado dahil may life vest naman kami na kahit marunong kaming lumangoy, nagla-life vest pa rin kami kasi hindi mo naman masasabi yung disgrasya, kaya kailangan na double safe ang gagawin natin. At ito nga, after ng banana boat, in-enjoy na talaga namin yung dagat. Siguro dumating kami dito is mga alas 7 ng umaga at umalis kami dito ng alas 10 ng umaga rin kasi marami pa nga kaming gagawin namin kasi hindi pa talaga kami kumain ng totally nung gabi. At nag-shot na lang kami kasi nung gabi hindi pa kami kumain lang kami talaga dun sa mga daanan. At ito nga pala ay may napulot kaming cellphone. Kung mapapanood mo to ay nandito kay ate, iniwan namin yung cellphone mo. Yung cellphone nga pala is may mga puso-puso sa likod na design yung case, at yung pinaka-screensaver niya ay bata o batang babae yung nakalagay. At iniwan namin kay ate kasi baka tumawag yung may-ari, baka nasa Maynila na kami kung dadalhin namin yun. Kaya iniwan na lang namin dito sa may owner dito ng resort na ito na pinag-parkingan namin. Kung hanapin mo ay na kay ate lang yon. At ito nga pala, nasa ilog na kami. Dito na namin uubusin yung pinaka oras namin. Dito na rin kami nagluto ng mga kakailanganin namin na pulutan sa sa inuman. May mga dala rin kami ditong may inom. Syempre yun ang pinaka the best kapag magre-relax kayo, kailangan meron kayong mga dalang inumin. At ito nga pala ang aming chef cook na si Joy TV o si Ison. Yan, shout out po sa inyong lahat, especially dito kay Ison na talagang masipag yung tao na yan. Hindi naman masamang mamasyal, hindi naman masamang gumala, at as long as hindi mo na papabayaan yung pamilya mo, dahil kailangan mo rin talaga to sa sarili mo na yung i-refresh o i-reboot ulit yung sarili mo. Kumbaga sa computer, i-restart mo yung sarili mo para yung trabaho mo is maging kapaki-pakinabang. Para pagbalik mo sa trabaho mo ay talagang yung ganado ka, yung parang kumbaga na-restart ka o na-refresh ka. Pagbalik mo sa trabaho mo ganado ka na ulit magtrabaho dahil nga kumbaga nailabas mo na lahat ng yung mga negativity sa iyong katawan, at syempre na puno mo na naman ng kasiyahan yung yung kaluluwa mo. Tato na tayo. Hello. Para ako mo to. Ingat tayo lahat. Uwi na kami guys, super enjoy ha. Tingnan nyo yung balat ko ng itim sobra so, sobrang pag-enjoy. Paalam Kabanggan. Paalam Kabanggan.
At muli nagpapasalamat ako sa mga sumusubaybay sa aking video, sa mga nanonood. Maraming salamat po. At muli nagpapaalam na naman po ako sa inyo at mag-iiwan na naman ako ng isang salita na kailangan nating sa buhay na ipulpil yung ating kaluluwa o punuin natin ng alaala yung ating isipan para pagdating ng panahon na tayo ay mawawala na, ito ay ating babalikan o may babalikan tayo. Maraming salamat po. Bye-bye.